Paabot natin yung microphone kay Kuya Nestor. After ni Kuya Nestor, si Janice Navida. Ayan. Iba, naka-red si Ate Janice. Hi. Good afternoon. Yeah, hi, Luis and Jesse. You speak of redirection, no? Wala bang chance for a detour? Going back. Honestly, To run again? honestly, hindi ko na naiisip. Siguro after everything na we went through, everything that's going on, and chances are will still go on. Para sa akin, I found my niche once again. Actually, right after nga the campaign, right after the election, for a while, medyo I was lost. Kahit na nandyan yung ibang mga proyekto natin. To be perfectly honest, kilala din naman ako. Like for example, may mga certain brands, for example, na hindi na rin na nakapag-review, and it's perfectly understandable naman. Na kumbaga, a lot of things na I already had, kumbaga, bigla na lang na for very understandable business reasons, bigla na lang they had to medyo keep their distance na sa akin. Kumbaga, nawala ako, teka lang, before the campaign, before the elections, everything was laid out already. Tapos nangyari ang mga bagay-bagay, and then after, parang everything fell into place right away. So parang ayoko na sayangin din yun, that opportunity, kasi not everyone is given a second chance na manumbalik sa industriya. And gusto ko mula sa puso ko, sa ibang mga endorsements ko, sa mga brands ko, na kahit things didn't go our way, hindi nawala yung tiwala sa akin. In fact, in 2 days, I'll be shooting with a new family. Tapos I have 3 renewals ng mga endorsements. So maraming salamat na yung tiwala pa rin sa akin. It's a big thing para pagkatiwalaan ka ng mga produkto at lahat-lahat na may bago, magre-renew. So I'm very thankful na nandun pa rin yan. So kumbaga ayoko nang ilagay sa alanganin once again that trust. So as of now, my main focus is balik sa pag-host, take care of the family, but marami pa rin akong itutulong din naman sa Batangas. Pero if you talk about running again, hindi ko na naiisip. How do you support your mother, the governor, in her capacity as governor? Yung mga nakikita niyo na I would post, na if there are certain functions na hindi niya mapuntahan, tapos hindi makapunta her official team, I would go as a son. As a son supporting his mom. Yun ang main goal ko, para lang if it's a very important function, then I would be more than happy to attend. But kumbaga hanggang dun lang. I don't have an official designation and I choose not to. Kumbaga pag ako'y pumupunta lang pag nakikita ko sa Batangas, yun ay isang anak na tumutulong sa kanyang ina. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nestor. Next magtatanong si Janice. Happy birthday, Janice! Ay, idol ko to. Merry Christmas. Idol ko to si Ate Janice. Christmas party. Hi, Luis and Jessie. First, thank you for this Thanksgiving kasi hindi lahat nagpapa-Thanksgiving. Lalo na mahirap ang buhay ngayon. In fairness to you. Kasi birthday ko bukas. Oh! Birthday niyo bukas. Happy birthday kaya pala. Happy birthday, Jessie. Ayan. Well, anyway, I just wanna know, gaano na ba kayo katagal as boyfriend, girlfriend, and as mag-asawa? For the record, So, no? together. Baka dahil sa tanong mo, katapusan na namin. Alam ko tinanong niya ngayon, papabilang ako dito ng di No, oras. actually, 10 years na kami next year. Wow. 5 years married, tapos before that, 5 years kami boyfriend girlfriend. So total 10 years. O sana nagpasan nyo na yung 7th year age. Yeah, actually minsan yung mga conversation pa rin kami na, oo nga no, isang dekada na. Oo, Yun lagi yung namin nakakalimutan. Gano'n pala tayo katagal na magkasama. Oo, at hindi na basta-basta magkasama. I think alam niyo na, ang rami naming napagdaanan as individuals and as a couple. So sa 10 years na yon, meron pa ba kayong mga natutuklasan until now sa isa't isa na hindi nyo nakita ng boyfriend-girlfriend pa rin kayo? Parang wala na. Parang feel lang kilala ko na siya. Ano ba? Siguro din, syempre this year dami din namin pinagdaanan, diba? And nakita ko talaga kung gaano ka kailangan ni Luis ng support. Kasi for the longest time yan, si Luis kasi,
ano siya, he's very, gusto ko yung pinag-uusapan natin siya, nasa tabi ko. I know. Gusto mo alis muna ako? Siguro kasi he's very, ano ba, quiet pagdating sa nararamdaman niya. Tinatago Really? lang niya lahat. Repressed Oo. ano siya? Or Introvert when it nire-repress comes lang to niya lahat. Kumbaga hindi ko na ipaparamdam sa inyo yung stress ko. May kailangan akong ayusin ko na. Basta okay lang kayo Pero dyan. yun yung bagay na natuklasan ko sa kanya. Kilala ko na siya ngayon pagka-stress siya. Ano Isang paano tingin kasi? ko- Anong ugali? Anong ginagawa? Isang tingin ko lang sa kanya, alam ko na, kahit wala siyang gawin, ganun ko siya kakilala. And nung, syempre, trying times din yung nangyari sa amin this year. Very challenging yung nangyari din. Kaya, nung time na yun, talagang lahat ng energy ko binigay ko sa kanya. And I'm just really grateful na binigyan din ako ng support system na malakas din. Like sila Momski, diba? Sila, my family, and my friends. Talagang sinuportahan ko para supportahan siya. So talagang nakita ko kung gaano kahirap yun for him. Kasi si Luis hindi talaga yung sasalita. Pag kahit hurt na siya, initin pa rin siya, papasayahin ka pa rin niya. Pero alam mong nahihirapan na siya. So, yun yung natutunan ko sa kanya. So palagi ko sa kanya sinasabi, you know, pag may nararamdaman ka, kapag nasasaktan ka, alam ko yun. So, okay lang kahit sabihin mo, kahit sa akin. So, I think that's what he learned also from me, na okay, pwede pala akong maging vulnerable with Jessie. So, yun yung natutunan namin this year sa isa't isa. MMP na pala. Ako ang natutunan ko sa kanya, may iaangat pa pala ang kanyang pag-alaga at pagmamahal. Kasi, which alam niyo rin to, a few years back, siguro mga 3 years, may isang issue na nangyari sa buhay ko, hindi ba? Na no one saw coming. Yung there's an issue tungkol sa pera at lahat-lahat. Oh, yes. Na, di ba, parang in my wildest dreams, It also cost you your relationship with some of your with friends. some friends and endorsements na never in my wildest dreams ko naisip na magkakaroon ako ng ganong issue. So grabe yung kung paano siya naging support system nun. Plus, nung time na yon 1 month pa lang si Tina? 2 months? Kakapanganak pa lang niya. So kung i-imagine, yung pagod, yung stress, postpartum. Pero lahat ng yon na isang tabi niya para tutukan or alagaan ako. So akala ko rurok na yun, akala ko tugatog na yun. Tapos everything that happened the past year, doon ko napatunayan na may iaangat pa kung gaano ko inaalagaan or minamahal. At hindi lang ako nakakita nun. Kahit yung family ko on the night of the elections, nakita kung paano niya talaga akong minahal ng mga oras na yun. Wow, ang laki naman pala talaga ni Lucky. Okay. So, how do you resolve your indifferences? Are you the type na nagko-consult sa parents, humingi ng advice sa mga ninong sa friends, or kayong dalawa lang? Ako, ang sa akin kasi kahit sino pa ang kausapin mo, magulang mo, ninong-ninang mo, mga kaibigan mo, kahit sino pa yan, ako pa rin magsasorry. Walang panalo pa rin. Ano ka naman pa seryoso ka na? Basta kayo, Jessie, siya lagi. Oo naman. Ano talaga for us, even before kasi yun nga sinabi namin kay Kuya Jun na siya palagi yung, bukas na lang, ganyan. Ako ngayon na sana, ayusin na natin. And I think natutunan din niya yun sa akin. And I'd like to think na kaya din matagal na rin kami magkasama. Kasi yun yung napagkasunduan namin. Kung meron tayong indifferences, meron tayong mga problems, pag-usapan na natin agad. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa anak natin. And talagang importante lang din talaga pakinggan ng isa't isa yun. Kasi for me, very vocal ako. When something doesn't sit well with me, I tell him. And iba talaga yung kutob ko sa mga bagay-bagay. So I tell him na ako yung tao niya. Mag-ingat ka talaga dyan. Kasi parang may something. So siya din, talaga daw, sige, tingnan natin. So parang na-appreciate ko yun sa kanya. Pinapakinggan din talaga na ako, yung opinions ko, yung feelings ko, not only as his wife, but also as a person, as a human being. At siguro And he nag-iba. respects me. Siguro nag-iiba din ang conflict
nag-iiba din ang pag-resolve ng conflict pag may anak na. Kasi siguro, I guess for some here, pag wala pa kayong pamilya, parang yung away, minsan na-enjoy nyo pa eh. Di ba? Yung magpapataasan pa kayo ng pride, lahat-lahat. Pero siguro everything changes pagdating sa ganyan, pag may anak na. So hindi pa bang humihingi ng kapatid si Peanut? Tinatanong ko nga siya, do you want to be an ate na? Minsan, may oras siya na sabi niya, no. Kasi alam niyang prinsesa siya, ayaw may kahate. But at the end of the day, may nabasa akong article kanina na parang mas bumabait yata ang isang tao kung may kapatid silang babae. Hindi lalaki, babae. Babae to. May napanood akong, may nabasa akong article kanina na parang mas mabait ang tao pag may sister. Nabasa ko yan. Yung sana. Ganito lang ako, pero nagbabasa ako. Last na lang, is it possible na magkaroon kayo ng sitcom na yung kayo as family and the si Peanut? Before pa, oo, I think before pandemic, di ba? Before pandemic, meron na kaming sitcom na gagawin, kasama si Mommy. Si How was also pinag-aaralan, naging part ng cast. Pero binubuo na, before pandemic. Kumbaga, 3 or 4 na pandemic na yon. 3 or 4 na format na sitcom na. As in, nag-present na sa amin. Tapos hindi natuloy, one, nabuntis si How. Kasi siguro, we were looking for a different story. Kasama dapat si Mommy talaga. And sana ako, namimiss ko ang sitcom. Ang huli kong sitcom was Home Sweetie Home. Na ang dami kong ginagawang show, pero yun yung pahinga ko. Kasi the fact na nakasama ko si Kuya Bayani, si Bong, si Alex, si Tony, tumatawa ako sa eksena. So sana yung saya ng isang sitcom magawa ko with How. Uy na, excited kami mapanood yan. Congrats! Thank you, Janice. May tanong dapat si Salve Luis. Kaso Ako. naman tanong na ni Janice, yung plans for a second baby. Yes. Sana yung... Kumbaga, ang initial namin na sinabi before was sabi ko nga, napag-usapan namin after the elections. Okay. Pero may blessing siyang ginawa, which is sins of the father. So kumbaga, I want everything to settle muna. Tama. Kung sakasakali man. It's a big leap once again. That's right. Diba, one child is already a big leap. And gusto namin, proper timing lang. Right. Ayan si Salve, ayan. Salve, pakita ka. No rush, 33 pa lang naman mo. Hindi ko masagot ng may lang, di ba? Yung sa akin. Ano bang age gap nyo, if you don't mind, Luis? I'm 44. 11 years. 11. 44. Merong big difference yun? Like, 11-year age gap. Nalampasan na namin, siguro for a while, siguro that was only for about 6 months to a year. Yung time na, although never naman siya gumimik ng sobra, but there were nights na kaya niya magpuyat. Na sinasabi niya, grabe no, ikaw inaantok ka na, ako kaya pa. Kasi ngayon, kasama ko na siya. It's a tie na. The reason why I asked kanina yung inyong age gap, because some of your answers kanina, it takes a lot of maturity to go through that, yung understanding the differences, going through the relationship, navigating the married life, di ba? So Being it takes, parents. exactly. So, okay, ang next si Bobby Regentina. Hello, magandang hapon. Good afternoon. 2 questions. Number 1, Luis, 2013, 2023, talagang sinabi mo na ayaw mo talaga mag-host ng pageants. Yes. Baka nagbago na ngayong 2025 dahil nanganganak ng pageants like pageants. Bakit ba ayaw mo ng pageant? Kasi mas ibibigay ko yon sa mas competent or mas magaling sa akin. Kasi ako kasi obviously na ang equity ko when it comes to hosting is makulit ako. I'm more of a comedic host. Yun yung atake ko. Now, for pageant, dati pa sila nagtatanong, alam niya, like what I mentioned, that different pageants, they would always ask, pero at the end of the day, alam ko, baka mangulit ako sa stage. It happened before, ikwento ko, alam naman ang lahat to, na there was one binibini, kung hindi ako nagkakamali, the host was Miss Tony Gonzaga. Yes. Tapos, di ba si Tony made it light? Nangulit si Tony. In fact, if I'm not mistaken, Tony was given instructions na mangulit ka, make it light for the ladies. Kasi I'm sure kabado sila on stage. Maraming tao ang hindi naka-appreciate sa hosting, sa kulit ni Tony doon. And that's a lady to another lady. Eh paano pa pag lalaki ang gumawa,
baka mas marami ang mag-react ng hindi maganda na if may mga punchline ako about the girls, di ba? So parang hindi ko na ilalagay yung sarili ko sa alanganin. Plus, maraming mas magaling sa akin pagdating sa pageant hosting. But with that being said, isa sa pangarap ko, and I mean this, hindi to joke or anything, ang dream ko i-host, in fact, I was talking to someone last night about this. Ang dream ko i-host, yung man masaya at nakakatawang Miss Gay. Kakaloka to sinugin. Hindi, sige, totoo yan, MJ. Magja-judge ako. Totoo yan. I mean it from the bottom of my heart. Yun ang gusto ko. Yung gusto ko yung Yung mga Miss Gay Galactica. Yun. Mga ganyan. I So, swear, pwede ka doon. gusto ko yun yung may kulitan, yung pwede kayo mag-asaran with that contestant. Ayan, Yun, ganda. dream ko talagang gawin yan. And I mean that. I really, really mean How that. about Jessie? How about may offer na for you to host pageants? Parang ano, again, sa mas may kapasidad na lang siguro. Pero yung judge, as a judge, pwede naman din. Pero as host, siguro kung host pwede. But I never really tried yung mga serious hosting din. Palagi akong very casual lang or very fun shows lang. So maybe in the future, we never know. Pwede rin pala sumali ng Miss yung mga namin, di ba? Yes. Parang kalaman lang sila. Wow. Hindi mo man lang ako in-inform. Ano tama, Jessie? Kasi nag-release na yung offer ng Miss Universe, gano'n. Would you, Are you open? Ayun po yun. Sorry. Miss Universe na. Mrs. Actually, merong Mrs. Universe. Yes. There's a Mrs. Universe, Jessie. Ah, Meron. Good to know. ano ba mga in-invite ka to join? Tingnan po natin. Ako yung may banner doon, di ba? Pag kinukunan yung audience, ako yung may banner. Kasi mga Philippines! Jessie Mendiola Manzano, Philippines! Wow. Okay, last question. Aside from world peace, ano ang Christmas wish ninyong dalawa? How sure are you na world peace Yes. ay kasama sa kanilang wish? Baka kasama nyo? Ang aking Christmas wish, of course, peace lang din talaga for my family, for my husband, for everyone else. But, you know, marami din talaga nangyayari ngayon. And my wish is, you know, sana amidst all the chaos, of course, marami pang hindi nakakabangon sa sunod-sunod ng mga bagyo, sa mga calamities. So, sana kahit papano, maramdaman nila yung warmth this season. And para sa akin, mas importante yung maramdaman man lang nila na yung pagmamahal, diba, yung warmth, and mahirap din kasi na mag-wish na, uy, sana lahat masaya, kasi hindi naman din talaga lahat magiging masaya. Pero, yun, pagdadasal ko lang talaga na kahit katiting lang ng peace, maramdaman ng mga tao. And of course, personally, para sa pamilya ko, good health lang talaga. And you know, we're very blessed. We're blessed in so many ways, you know, with love, with work, career, and with each other. Actually, parang sa totoo lang, for myself, wala na rin akong masyadong hiniin pa. Nagpapasalamat na lang din talaga ako. Kasi siguro naman, no, sa dami na rin ng beses na magkakasama tayong lahat, parang lately naman, napapasinuli naman na, ay, ang ganda ng aura ni Jessie, no? Masaya siyang tao. Kasi talagang masaya po ako. Ito. Sir Luis? No, exactly the same. With everything going on, di ba? Minsan, ayaw mo na lang mag-social media, ayaw mo makipag-usap sa ibang family members mo. But, no, but basically, you just want everything right to fall into place. Everyone will feel appreciated, everyone will feel loved, and, you know, peace on a personal level, and peace for the whole nation as well. Thank you. Thank you, Bobby. Actually, ang next question si Alwin. But before that, uugain lang natin ng konti ng Luis, no? Magpaparaffle na tayo kaagad. Ladies first tayo. Dahil alam nyo na, kailangan masaya tayo dahil sa Thanksgiving party. Yan na, Okay, yan na. let's raffle off first. At yung minor prizes pa lang to, mamaya yung mga medyo pasabog. 1,000. O, ayan ha. 1,000 pesos. Pang Samgyup.